At the moment, yan, kitang-kita na mga ka-blessed yung itsura ng mga apartment unit natin. Yan, tapos na yung roofing natin, plastering, tapos na yung sa itaas, papunta na sa ibaba. At the moment, yan po yung progress natin mga ka-blessed. Yan. Yan, that's ka-blessed yung mga groove lines po natin. Naglagay tayo ng groove lines dito sa harapan. Tapos pumunta po siya dito sa may side. Nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders mga ka-blessed. Nandito po tayo ngayon sa apartment project po natin dito po sa Highview Hills, dito po sa Apalit. Sa lahat po ng mga taga-Apalit, binabati po namin kayo. Magandang araw po sa bawat isa. So check po natin yung update mga ka-blessed sa apartment project po natin. At the moment, yan, kitang-kita na mga ka-blessed yung itsura ng mga apartment unit natin. Yan, tapos na yung roofing natin, plastering, tapos na yung sa itaas, papunta na sa ibaba. At the moment, yan po yung progress natin mga ka-blessed. Yan. Nakikita na po yung ganda ng apartment sa itaas at commercial unit sa ibaba. Yan, pasok tayo after para makita niyo po yung progress sa project natin na ito. At kung nakasubaybay po kayo sa previous vlog po natin mga ka-blessed, yung apartment natin na ito, nagkaroon po tayo ng changes. Instead na 10 unit, ginawa po natin siyang 8 unit. So 4 sa itaas, 4 sa ibaba. Tapos tong area na to, gagawing bahay po ng mga owner. Yan, binabati po pala natin yung mga client natin na nasa US, si Tita Jess at si Tita Matilde. Yan, nasa US po. Hopefully makita po namin sila in person soon kapag natapos na po yung project natin na ito. Yan, so pasok po tayo mga ka-blessed. At yung space na to, nakita nyo, yan po yung open space ng mga commercial units. Itong 4 na unit po kasi na nasa ibaba, mas advisable po gawing commercial space po siya. Although meron po siyang option na gawin natin siyang regular apartment, pero mas mainam po kung gagawin po siyang commercial space. Kasi napakaluwang pa po ng space natin dito. Nasa 6 meters yung space natin dito sa itaas, sa ibaba 6 meters. Tapos magkakaroon po tayong wall niyan dito. Magkakaroon ng wall partition in between ng mga unit natin. Wall dito, tapos wall dito, and so on and so forth, para may privacy space po yung bawat commercial units po natin. Tapos yung sa itaas, yan, if apartment talaga yung hanap ng mga tenant, yan, mas mainam sa itaas yung kukunin. Kasi yung sa itaas po is regular apartment po talaga siya na merong 1 bedroom. Mamaya check po natin. So nakita po natin may mga walls din po tayo dito, partition walls for privacy. And para kahit na nasa balcony yung tenant, hindi niya nakikita yung sa kabila. Tapos meron tayong grills dito for safety. Yan, grills ay yan po yung magiging balcony niyan ng mga unit natin. So 4 na unit sa itaas, 4 na unit dito. Yan po yung unang unit, pangalawa, pangatlo, tapos pang-4. Tapos meron po tayong extra space po dito. Hindi natin sinagad yung apartment. So single detached yung apartment natin since kaya pa po ng spacing natin. Hindi talaga natin siya dinikit. Hindi tayo nag-firewall po dito. Meron pa rin tayong space sa area na to. So advantage sa unit na to since masasakop nyo yung area na to sa kabilang side. And then yung stair natin paakyat sa mga unit, kasi kung papansinin po natin, wala tayong access sa mga unit sa itaas. Hindi natin siya makikita dito sa harapan kasi po yung access po ng mga unit natin sa itaas, dito po siya. Ito yung entrance niyan. Ito yung entrance natin yan, papunta po sa mga unit sa itaas. Meron tayong hagdan dito. Ito, meron tayong hagdan yan dito paakyat sa itaas. Yan, paakyat. Tapos meron tayong hallway doon. So check natin kung makapasok tayo ka-blessed.
or makaakyat tayo sa itaas. Hanap lang tayo ng daan. Yan. Sa pagpasok, meron tayong extra space dito. Extra space. Tapos itong space na to, yan, pwedeng gawing parking or pwedeng gawing space para pa sa commercial unit natin dito sa ibaba. Check lang natin kung maka-akit tayo sa taas. So ka-blessed, dun tayo kanina. Yan yung hagdan, paakyat. Tapos itong area na to, ito yung service area ng mga unit sa ibaba. Meron pa tayong space dito, nasa 2 meters yung space natin dito. So pwede siyang gawing service area or laundry. Meron pa tayong napakaluwang na space po dito. Ito kasi yung back door niyan. Back door, and then yung kitchen and dining dito siya. Tapos yung indoor commercial space dito po siya. Di pa po siya masyadong kita at the moment since napakarami pa pong gamit dito. Pero once na na-clear po siya, ipapakita po natin ulit. Tapos yung mga poste po natin naka-fabricate na, at yung mga parilya po natin naka-fabricate na para po yan dun sa bahay sa kabila. Tapos akit po tayo sa itaas nang makita po natin yung space dun. Bali ito yung hagdan po niyan. Diyan yung landing. Tapos papunta doon, yun yung hallway. Ito po yun, dito po natin makikita niya yung pinaka main entry ng mga rooms natin sa itaas. Yan, ito yung hallway. Tapos ito yung hand railing natin. Sa pagpasok natin mga ka-blessed, ito yung makita natin. Ito yung space natin para sa dining. Tapos yung lababo niyan natin, dito siya sa area na to. Lababo, tapos yung dining, tapos yung banyo natin, nandito siya. Banyo. Tapos ito na yung magiging bedroom yan. Bedroom. And then meron tayong balcony dito. Ito yung balcony natin. Yan, meron pa tayong space dito para kung gusto mong magpahangin. Yan. Ito yung view po natin na makikita. Ang dami ng bahay, dami ng kapitbahay. Itong sa harapan po natin yan, ongoing yung construction. Yan, malapit na matapos, nasa finishing stage na rin. Medyo makulimlim mga ka-blessed, dumadalas po yung ulan. Yan, medyo naabala po ng konti yung construction, pero ganyan po talaga kapag nasa rainy season tayo mga ka-blessed. Mga ka-blessed, ito na yung sinasabi ko. Umulan na nga. Ayan umulan na mga ka-blessed, pero yun dito po sa site natin na to, so nasa loob naman yung trabaho nila. Yung plastering, pagpa-plaster nasa loob, so hindi masyadong affected. Yung other projects po niyan natin na ongoing, yung excavation, pagla-layout, yun po yung medyo affected niyan. Pero yung dito, okay naman yung progress natin dito. Since nasa loob yung tinatrabaho nila ngayon. Tapos meron silang ilang mga poste yung natayo na dito. Kasi nag-start na rin tayo sa excavation dito sa bahay sa kabila. Yan, may poste na dito. Actually, 2 poste pa lang or 3 poste pa lang yung natayo dito para sa garahe. Yung area po na nakita nyo yan, ito, yun yung garahe nyan ng bahay na gagawin natin dito. At tapos itong
existing structure na to, yan, de-demolish yan. Tapos papalitan ng bagong bahay. Naka-blessed yung bagong bahay na itatayo dito. Yung perspective. Yan, sa mga ka-blessed, kamusta po kayo? Medyo maulan ba yung mga area ninyo? Pero blessing po yan. Yan, blessing. Baka ito yung unang ulan ng July. Yan, sa mga ka-blessed, yan po muna yung mga update po natin dito po sa site po natin sa Highview Hills. Proceed po tayo sa ibang site. Mga ka-blessed, ngayon naman po nandito po tayo sa site po natin sa Capas. Check po natin yung progress po dito. And at the moment, makita po natin, nakatayo na po yung structure po ng bahay. Tapos nakapag-roofing na rin po tayo. Papansinin po natin, naka-elevate po yung roofing po natin dito po sa right side portion ng bahay. Naka-elevate po dito. Tapos naka-drop po yung roof natin sa portion po na to. So ito po yung rooms niyan, yung mga bedrooms dito po siya. Tapos yung sala, dining and kitchen sa portion po nito sa right side. Tapos meron po tayong roof niyan dito sa may area na to. Yun po yung magiging porch natin. And then yung pong lot area po dito, malaki po siya. Yan, itong area po na to na nakabakod sa client pa po yan. Pero in the future, hindi ko lang po sure ano pong gagawin po nila sa vacant lot po na to. Pero ito po muna yung ni-utilize po nila, itong pinaka right side portion po ng property para tuyuan po ng bahay. Yung mga client po pala natin from Saudi Arabia po sila, yan, overseas, si Sir James at saka si Ma'am Helen, yan, binabati po natin sila, pati po yung family po nila na nasa Saudi Arabia. At pasok po tayo sa loob, mga ka-blessed, para makita po natin yung progress dito. Tapos ng area po na to, pinapatasan po nila yung fence. Tataasan po natin yung tatlong span, 1, 2, 3. Tataasan po yung pong bakod. Tapos i-groove design po natin yan, na finish po natin. Itong area na to, mga ka-blessed, ito po yung magiging parking yan. Pagpasok sa pinaka main gate ng area na to, makover po yan, one car parking. Tapos yung pong sa dulo, pwede pong gawing garden sa area na yon. Tapos may dirty kitchen po sila doon, o yung service area sa may likuran. Check po natin after. Yung area na to, yun po yung porch nila. So papalagyan po ng roof niyan sa area na to para hindi po nababasa yung main door, pati yung window. So porch, tapos upon entry, open concept, mga ka-blessed, yung layout po natin dito. So pagpasok, ito po yung sala, TV wall, dito po siya. TV wall, tapos itong area na to, ito po yung dining, tapos meron po tayong bar counter sa area na to, na-request po ng client. So bar counter, tapos ito po yung kitchen area. So letter L po yan, letter L na kitchen sink. Tapos sa dulo, dito po yung common CR po natin. Common CR. Tapos ito po yung back door natin papunta sa service area. So dito po yung service area po natin. So papalagyan po natin ng lababo niyan dito para in case gusto po nilang utilize yung space sa likuran. Yan, nakabubong naman po siya. Na-extend po natin yung roof natin dito para itong area na to ma-utilize po nila for laundry and for dirty kitchen. Check po natin yung space dito. And so ito po yung bakanteng lote po ng mga client po natin. Check na rin po natin yung side ng bahay before tayo pumasok sa mga bedrooms. Ayan, so itong window na to sa masters, tapos other two windows, bedrooms naman po siya. Tapos yung slope ng roof po natin, papunta po dito sa likuran para nakatago po yung mga downspout. So pabalik po tayo ngayon sa back door. Ito po yung view po natin pagpasok sa back door. Makita po natin again yung
formal kitchen, dining, tapos yung sala po natin. Doon po siya. Tapos ito po yung bedroom niyan. First bedroom. Ayan, pahaba po siya. Tapos meron po tayong window dito. Dalawang window magkabila. Tapos yung other 2 bedrooms po. Ayan, magkatapat po yung mga doors natin para hindi po siya kita. If nandito po tayo sa sala, ayan, nakatago po yung mga doors. Ayan, itong door na to, another bedroom. Tapos yung pang master's bedroom, dito po siya. So ganito po yung view po natin sa master's bedroom. Meron po tayong window dito sa area na to. Tapos another window sa area na to. So ito po yung view po natin if nandito po tayo sa master's bedroom. Ano, wala pang masyadong bahay. May ilang bahay po dito. 1, 2, 3. Ayan, may mga kapitbahay na po sila. And then yung area na to, pwedeng gawing garden. If gusto po magpa-landscape ng mga client natin, pwedeng gawing garden yung area na to. Tapos yung master's bedroom, may sarili po siyang banyo, pero hindi po natin siya mapasok. May mga insulation po tayo dito para po sa roofing natin. And that's blessed yung mga groove lines po natin. Naglagay tayo ng groove lines dito sa harapan. Tapos pumunta po siya dito sa may side. Tapos may mga wood tile pa po tayong ilalagay niyan sa finishing na po niyan. Tapos nalagay tayo ng canopy dito pababa. Tapos sa itaas meron din po. Tapos yung mga beams po natin, nakalabas po siya. May mga nosing po tayo. Yan, papapinturahan po natin yan. Tapos ibahin natin yung kulay. Yung mga beams natin, pati mga poste. Tapos yung gate natin mga ka-blessed, i-re-retain po yan. I-re-repaint na lang po. Para bumagay po siya sa kulay ng bahay. So mga ka-blessed, yan po muna yung mga pinakahuling update po natin sa mga sites po natin. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.